Sa isang sulok ng lungsod, sa ilalim ng init ng hapon at sa ilalim ng lumang poste ng ilaw na palaging malabo ang ilaw, nakaupo si Dante. Pulubi, walang trabaho at halos walang tirahan. Hawak-hawak ang isang lumang supot na sira-sira kung saan nakalagay ang ilang gamit niya. Sa bawat pag-ikot ng mundo sa kaniya, tila siya ay isa lamang kaluluwa na naglalakad sa gilid ng lipunan. Halos hindi nakikita, halos hindi mahalaga. Ngunit sa araw na iyon, tila may kakaibang pakiramdam si Dante. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero parang ang hangin ay may daladalang pangako. Parang may nagbago sa kanyang kapalaran. Hindi niya alam. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng buhay niya, may paparating na biyaya na magbabago sa lahat ng bagay. Si Dante ay abala sa paghahanap ng limos sa kalsada. Paminsan-minsan, may mabait na naglalakad at naglalabas ng barya. At paminsan-minsan, may nakatingin lamang at nagmamadaling lumayo. Salip na malungkot, natutunan niyang yakapin ang kawalan at ang simpleng kasiyahan sa maliit na bagay. Isang tinapay, isang basong tubig, isang maikling ngiti mula sa estranghero. Ngunit sa kabila ng lahat, may lihim siyang pangarap na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Pangarap na hindi lang tungkol sa pagkain o tirahan, kundi sa katarungan, sa pagkakataong maipakita sa mundo na siya ay may halaga rin. Sa bawat takbang niya sa maruming kalye, sa bawat pag-upo sa gilid ng bangketa, alam niyang minsan, ang buhay ay magbibigay ng pagkakataon sa mga taong may tapang at tiwala sa sarili. At iyon nga ang araw na iyon. Isang araw na magsisimula sa isang simpleng kilos. Bumili ng tiket sa loto. Hindi niya alam kung ito ay isang biro ng kapalaran o isang pagkakataon. Ngunit may kakaibang sigla sa kanyang mga mata habang hawak ang maliit na papel na may mga numerong pinili niya. Hindi ito kapansin-pansin sa iba. Isang pulubi na bumibili ng tiket sa kanto ng palengke. Ngunit para kay Dante, ito ay simula ng kanyang pagbabago. Pagkatapos bumili, naglakad siya patungo sa kanyang karaniwang tambayan sa ilalim ng tulay. Umupo siya sa malamig na semento at sinimulang paglaruan ng tiket sa kamay. Ang paligid ay puno ng ingay ng trapiko, ng usok mula sa mga tambutso ng sasakyan, at ng mga batang naglalaro sa kalsada. Ngunit sa kabila ng ingay, tahimik siya sa isip. Iniisip kung ano ang gagawin kung sakaling manalo. Siguro, isang bahay at baka isang maliit na negosyo, bulong niya sa sarili. Ngunit mas higit sa lahat, nais niyang harapin ang pamilya niyang matagal na siyang pinagsamantalahan. Ang pamilya na sa murang edad pa lang ay iniwan siya sa kalye. Tinanggihan at ipinahiya. Ang mga alaala ng pang-aapi, mga palo, mga pangungutya, mga pangakong hindi natupad ay muling bumabalik sa kanya. Ngunit ngayon, may kakaibang liwanag sa kanyang puso. Isang kakaibang tapang na dati ay hindi niya naramdaman. Ilang araw pagkatapos ng pagbili ng tiket, dumating ang gabi ng draw. Nakaupo si Dante sa isang maliit na kanto sa internet cafe ng barangay. Nagbababad sa lamig ng hangin habang hawak ang maliit na tiket. Isang pagkakatok sa kanyang dibdib. Isang kilig na hindi maipaliwanag. At sa bawat numerong tumutunog sa computer, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi nagtagal, tumigil ang lahat. Ang mga numero sa screen ay tumutugma. Isa-isa, lahat ay tugma sa tiket ni Dante. Hindi siya makapaniwala. Umikot ang mundo sa kanya. Ang pulubi na halos hindi nakikita sa mundo, ang taong iniwan at ipinahiya ay nanalo ng 500 milyong piso sa loto. Sa simula, nanatiling tahimik si Dante. Ang kagalakan ay tila hindi sapat para ipaliwanag ang nararamdaman niya.
Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, nagsimulang dumaloy sa kanya ang damdamin. Halakhak, luha, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng katarungan. Hindi ito para sa akin lang, bulong niya sa sarili. Ito'y pagkakataon ko upang baguhin ang lahat. Oras na para harapin ang mga taong palaging nagpasakit sa akin noon. Wika niya. Sa pagpasok ng liwanag ng umaga, naglakad si Dante patungo sa kanyang lumang tahanan o kung ano pa man ang natira sa kanyang pamilya. Hindi lamang para ipakita ang kanyang yaman, kundi para ipakita ang kanyang pagbabago. Hindi na siya ang pulubi na natatakot at nagtatago. Siya ngayon ay may kapangyarihan, may boses, at higit sa lahat, may pagkakataon para sa kanyang sariling katarungan. Sa bawat takbang, naramdaman niya ang takot. Ngunit masigit pa rito ang determinasyon. Alam niyang ang reunion ng pamilya ay paparating. At alam niyang hindi ito magiging madali. Ang pamilya na minsang nangapi sa kanya ay magtataka, magtatampo at baka magalit. Ngunit si Dante ay handa na. Handa na siyang ipakita sa kanila na ang tao na kanilang pinagsamantalahan ay hindi na mahina. Ang pulubi na nakaupo sa gilid ng kalsada, ngayon ay isang bilyonaryo sa kanyang puso at isip. Ang tiket na binili niya sa isang maliit na kanto ay hindi lamang nagbigay ng pera, kundi nagbigay ng lakas, ng tapang at ng pagkakataon para sa kanyang sariling kwento ng paghihiganti at katarungan. At sa unang araw ng kanyang bagong buhay, isang bagay ang malinaw. Ang mundo ay nagbago. Ngunit si Dante, ang pulubi na nanalo ng 500 milyong piso ay hindi na babalik sa dati. Samantala, makaraan ng ilang linggo mula nang manalo sa loto si Dante. Nagbago ang lahat sa kanyang mundo. Ang dating pulubi na naglalakad sa kalsada, naghahanap ng barya at natutulog sa bangketa, ngayon ay may bagong anyo. Hindi lang sa panlabas, bagaman may bagong damit, bagong sapatos at bagong sasakyan, kundi lalo na sa kanyang pananaw sa buhay. Ngunit sa kabila ng marangyang anyo, may isang bagay na hindi mababago. Ang alaala ng pamilya na matagal na siyang pinagsamantalahan. Ang reunion na inihanda para sa buong pamilya ay isang malaking okasyon sa bayan. Puno ng pagkain, musika at halakhak. Ngunit sa mata ni Dante, ito ay pagkakataon para ipakita ang kanyang pagbabagong buhay at higit sa lahat, ang katarungan na matagal nang inaasam. Sa kanyang bagong mansyon, habang tinatanggal ang mga packing mula sa mga delivery ng mga mamahaling damit, nakangiti si Dante sa harap ng salamin. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng yaman, pero kung kailangan, ipapakita ko rin sa kanila kung sino na ako ngayon. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mata ay may ningning ng determinasyon. Isang apoy na matagal nang naipon sa kanyang puso. Pinili niyang hindi agad ipaalam sa pamilya ang kanyang tagumpay. Salip, nagplano siya ng maayos. Ang kanyang itsura sa reunion ay magiging sorpresa. Hindi lang basta panlabas na anyo, kundi simbolo ng kanyang tagumpay at katatagan. Nakipag-ugnayan siya sa isang stylist. Bumili ng elegante at sopistikadong damit. At pinili ang bawat detalye mula sa sapatos hanggang sa relo. Samantala, habang ang lungsod ay abala sa paghahanda para sa reunion, si Dante ay tahimik na nag-oobserba. Alam niyang marami sa kanyang mga pinsan at kamag-anak ang naghihintay sa pagkakataon para muling ipakita ang kanilang pagiging mapagmataas, ang kanilang pagmamalabis at minsang pang-aapi sa kanya. Ngunit ngayon, iba na ang laro. Hindi siya pulubi na madaling apihin. Siya ngayon ay may kapangyarihan at may plano kung paano haharapin ang bawat isa sa kanila. Ang unang pagkakataon para makita ang ilan sa kanyang pamilya ay sa isang maliit na pre-reunion dinner.
Habang pumasok siya sa maluwag na ballroom, tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Ang mga mukha ng kanyang pinsan, mga tiyahin at tiyuhin ay nagulat nang makita siya. May ilan na halos hindi makapaniwala. May ilan na bahagyang napatingin ng may pagkairita. At may ilan na hindi makitang maayos. "Dante!" tanong ni Aling Rosita, ang kanyang tiyahin, na matagal na siyang tinulungan ng paminsan-minsan sa murang edad. Ngunit ang boses niya ay may halong pagkatakot at pagtataka. "Hello po, tiya," sagot ni Dante nang may payak ngunit matatag na ngiti. "Matagal na tayong hindi nagkita po," dugtong pa niya. May ilang sandali ng katahimikan. Ang mga mata ng kanyang pamilya ay naglalaban-laban sa emosyon, pagkagulat, selos at minsang takot. Hindi nila alam kung paano haharapin ang dating pulubi na ngayon ay may kakaibang karisma at kislap ng yaman sa kanyang mga mata. Samantala, sa pagkainan, pinili ni Dante ang mga upuan na pinakamalapit sa sentro. Hindi upang maging mapagmataas, kundi upang makinig. Sa bawat pag-uusap, sa bawat biro, sa bawat pangaasar na minsay naririnig niya. Tahimik siyang nakikinig. Iniimbestigahan ang bawat kilos at salita. Alam niyang bawat kilos, bawat salita ay may kahulugan. At alam niyang darating ang oras na ipapakita niya ang kanyang tunay na lakas. Hindi lamang sa pera, kundi sa paraan ng kanyang pagtindig at sa kanyang mga desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagyang kaba. Hindi madaling harapin ang mga taong nagdulot ng sakit sa iyo. Kahit na ngayon ay may kapangyarihan na siya. Si Dante ay nakaramdam ng halo-halong damdamin. Galit, katarungan, at minsang panghihinayang sa mga taong minsang minahal niya. Ngunit pinagsamantalahan. Ngunit alam niya na ang pagkakataon na ito ay hindi lamang para sa sarili. Ito rin ay para sa pag-aayos ng kanyang sarili at para sa pagpapakita ng kanyang halaga sa mundong minsang nagbaliwala sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, naglakad siya palabas upang huminga ng sariwang hangin. Ang gabi ay malamig at ang liwanag ng buwan ay sumasalamin sa kanyang bagong anyo. Dito niya naisip na ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito rin ay tungkol sa lakas ng loob, sa kakayahang pumili, at sa oportunidad na magbago. "Handa na ako," bulong ni Dante, habang tinitingnan ang ilaw ng lungsod sa malayo. "Handa na akong harapin ang lahat. Hindi na ako ang pulubi na natatakot ngayon. Ngayon, ako na ang Dante na may kapangyarihan, may boses, at may pagkakataon para sa katarungan." Mariing sabi niya sa kanyang sarili. Sa kanyang pagbabalik sa loob ng venue, alam niya na ang reunion ay magdadala ng higit pang hamon. Ang bawat kaanak ay may daladalang kwento, may daladalang hiya, at may daladalang nakaraan. Ngunit si Dante ay may plano. Tahimik na panuurin, obserbahan, at maghintay ng tamang pagkakataon. Ang kanyang pagiganti ay hindi marahas, kundi matalino at may diskarte. Sa pagtatapos ng gabing iyon, umuwi si Dante at may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at determinasyon. Alam niya na ang totoong laban ay magsisimula sa mismong araw ng reunion, kung saan ang mga tao ng pamilya ay makakakita sa kanya sa kanyang bagong anyo. Hindi lamang sa panlabas, kundi sa kabuuan ng kanyang katauhan. Ang pulubi na minsang naglakad sa mga kalsada ng kahirapan, ngayon ay naglalakad sa landas ng pagbabago. Ang reunion ay hindi lamang selebrasyon ng pamilya, kundi pagkakataon para sa kanya na muling buuin ang sariling dangal at ipakita sa mga taong minsang nang api sa kanya na ang Dante na kanilang kilala ay hindi na siya. Samantala, ang araw ng reunion ay dumating. Ang buong bayan ay tila abala sa kasiyahan. May musika, may pagkain, at may halakhak na kumakalat sa paligid. Ngunit para kay Dante, iba ang pakiramdam.
Ang bawat takbang patungo sa venue ay may kasamang damdamin ng kaba at determinasyon. Hindi na siyang pulubi na natatakot sa kanyang pamilya. Ngayon, siya ay may paninindigan, may boses at higit sa lahat, may kapangyarihan upang harapin ang mga taong minsang nagpasakit sa kanya. Pagpasok niya sa malaking sala, nagulat ang lahat. Ang kanyang anyo, elegante, maayos at may kislap ng tiwala sa sarili. Labis na naiiba sa imahe ng Dante na kanilang nakilala. May ilang lumingon ng may pagkamangha, may ilang hindi makapaniwala, at may ilang tahimik na nagngisi. Pilit itinago ang kanilang pagkabigla. "Dante, ikaw ba yan?" tanong ni Tia Rosita. Halos nanginginig sa pagkasabik at kaunting takot. Ngumiti si Dante. Tahimik, ngunit matatag. Opo, ako nga si Dante. Ako po ito, Tia. Wika ni Dante. Mabilis niyang naobserbahan ang bawat kilos at tingin ng kanyang pamilya. Ang kanyang pinsan na dati ay palaging minamaliit siya ay bagyang napalingon. Halatang nagulat at nalito. Ang kanyang tiyuhin na minsang nagmataas at palaging nagbabantay sa kanya ay hindi rin nakalayo sa kanyang mga mata. Tila sinusukat ang bagong Dante. Sinusukat kung may pagbabago sa kanyang kalakasan. Habang nagpapatuloy ang reunion, nagpakita si Dante ng kaalaman sa mga bagay na dati ay hindi niya kayang abutin. Nakipagkwentuhan siya sa mga bisita. Nakihalubilo sa mga kaanak. At sa bawat salita, may halong pagpapatawa, pagmumuni-muni at tahimik na paghiganti. Hindi ito marahas, hindi ito mabagsik, ngunit malinaw na ipinapakita niya sa kanila na hindi na siya mahina. Maya-maya pa ay lumapit si Lito. Ang pinsan niyang palaging nagbibiro at minamaliit siya noong bata pa si Dante. "Wow, Dante, iba na talagang anyo mo. Hindi ko na kinikilala ang dati mong imahe." Bati nito. May halong pagtataka at pagkainsulto. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti lamang si Dante. "Salamat, Lito. Marami na rin akong natutunan sa buhay. Ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na halaga ng respeto at dangal." Sagot niya. May bahagyang galaw ng kilay na nagpapahiwatig ng kontrol at lakas ng loob. Hindi naglaon, dumating ang mga oras ng palaro at contest sa reunion. Ang mga bisita ay abala sa lakhak at saya. Ngunit si Dante ay tahimik na nakatingin. Alam niyang darating ang tamang pagkakataon upang ipakita ang kanyang lakas. Hindi sa pisikal na laban, kundi sa paraan ng kanyang panindigan at katalinuhan. Lumapit si Tia Elena, na minsang hindi pinansin ang kanyang pangangailangan at palaging pinapahiya siya. At nagtanong ng may pagkabagot. "Dante, kamusta ka na? Mukhang masaya ka ngayon." Wika ng kanyang Tia Elena. Ngumiti naman si Dante. Ngunit ang ngiti ay may halong tapang. "Masaya po ako, Tia. Masaya dahil natutunan kong halaga ng sarili at natutunan ko ring harapin ang nakaraan ng may tapang." Nakangiting sabi ni Dante. May ilang sandali ng katahimikan. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Dante ang kislap ng kapangyarihan. Hindi niya kailangan ng galit, hindi niya kailangan ng pagtatalo. Ang bawat salita, bawat kilos ay naging sandata ng kanyang paggiganti. Isang paggiganti na hindi marahas, ngunit matalino at epektibo. Ang gabi ay nagpatuloy, at habang ang lahat ay abala sa sayawan at kantahan, si Dante ay nakatingin sa paligid lamang. Alam niya may ilang tao sa kanyang pamilya ang hindi pa rin nakakaunawa sa kanyang pagbabago. May ilang nagtataka, may ilang nagtatampo, at may ilang nagtatangkang saktan ng kanyang damdamin. Ngunit si Dante ay matatag. Alam niya na sa tamang oras, ipapakita niya ang lahat ng aral na natutunan niya mula sa kahirapan at tagumpay. Sa uling bahagi ng gabi,
isang maliit na insidente ang nangyari. Ang pinsan niyang si Marco na palaging mayabang at mapanghusga ay nagbiro sa kanyang bagong anyo. "Dante, mukhang sobrang bago mo na ang buhay mo ah. Baka makalimutan mo na ang dati mong sarili." Wika nito. Ngunit sa halip na magalit, si Dante ay ngumiti lamang. Lumapit siya kay Marco at tahimik na sinabi, "Hindi ko po nakakalimutan ang nakaraan, Marco. Sa halip, pinipili kong gamitin ito para maging mas mabuti, mas matatag, at mas marunong sa buhay." Ang mga salita ni Dante ay nag-iwan ng kakaibang epekto. Ang dating mapangmataas na pinsan ay nanahimik. At sa katahimikan, ang lahat ay nakaramdam ng kakaibang tensyon. Hindi ito lantad na galit o karasan. Ngunit malinaw na ipinapakita ni Dante na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang sa material na bagay, kundi sa kakayahan niyang humarap sa mga taong minsang nagdulot ng sakit sa kanya. Sa pagtatapos ng reunion, umuwi si Dante na may bagong kapanatagan. Alam niya na ang laban na hindi nagtatapos sa gabing iyon. Marami pang pagkakataon para ipakita ang kanyang lakas at karunungan. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang Dante na minahal at pinagsamantalahan noon ay wala na. Ang bagong Dante ay handa na. Matatag at hindi madaling matitinag. Ang reunion ay naging simula lamang ng bagong kabanata. Isang kabanata ng paggiganti, katarungan at higit sa lahat, pagbabago. Ang bawat kilos at salita ni Dante ay nagsilbing paalala sa kanyang pamilya. Hindi na siya ang pulubi na kanilang minura at hindi na siya ang tao na madaling apihin. Siya ngayon ay may kapangyarihan sa sarili at sa mundo. Samantala sa kabilang banda naman, isang taon nang lumipas. Ang araw ng matagal na nilang reunion ay muling dumating. Ngunit sa pagkakataong ito, si Dante ay handa na. Ang bawat takbang patungo sa venue ay may kasamang kumpiyansa at determinasyon. Hindi na siya ang pulubi na natatakot, kundi isang tao na may boses, mayaman at higit sa lahat may kakayahang harapin ang kanyang nakaraan. Pagpasok niya sa malaking bulwagan, agad napansin ang kanyang pamilya. Ang mga mukha na dati mayabang at mapang-api, ngayon ay may halong pagtataka at takot. Ang kanyang mga pinsan, tiyahin at tiyuhin ay nagulat sa karangyaan ng kanyang itsura. Ang simpleng ngiti ni Dante ay tila may halong babala. May pagbabago at alam niya kung paano ipapakita ang katarungan. "Dante, hindi kita kilala," bulong ni Lito. Ang pinsan niyang palaging nagbiro at minamaliit siya. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti si Dante. "Hindi po kailangan kilalanin pa. Ako ay pareho, ngunit may natutunan sa buhay. At ngayon, handa na akong harapin ang nakaraan." Wika ni Dante. Ang reunion ay puno ng pagkain, musika at tawanan. Ngunit si Dante ay tahimik na nakatingin. Nag-oobserba sa bawat kilos at galaw ng kanyang pamilya. Alam niyang darating ang tamang oras upang ipakita ang kanyang lakas. Hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa paraan ng katalinuhan at diskarte. Maya-maya, lumapit siya sa gitna ng sala at tumarap sa lahat. Tahimik na tumigil ang musika at ang mga pag-uusap ay unti-unting uminto. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. "Alam nyo," panimula ni Dante, "matagal ko nang dinadala ang alaala ng sakit na inyong idinulot sa akin. Mga araw na ako'y pinagsamantalahan, pinahiya at minura. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa galit o pagiganti, kundi sa kung paano ka babangon at magpapakita ng iyong halaga." Mariing sabi ni Dante. Dahil doon ay napatahimik ang buong silid. Ang mga bisita at pamilya ay nagulat sa bigat ng kanyang mga salita. Hindi ito simpleng sermon. Ito ay pagbabalik ng boses ng isang taong minsang biktima. Ngunit ngayon,
ay may kontrol sa kanyang sariling kapalaran. Ngayon, patuloy ni Dante, hindi ko kayo hahatulan dahil sa nakaraan. Ngunit ipapakita ko sa inyo kung ano ang resulta ng hindi pagrespeto sa isang tao. Ang bawat kilos nyo noon ay may katumbas. At ngayon, nakikita nyo ako. Hindi lamang mayaman, hindi lamang matagumpay, kundi matatag at may dignidad. Sa puntong iyon, unti-unti ay nagkaroon ng tensyon. Ang kanyang pinsan na si Marco na palaging mapangusga ay hindi nakapigil sa sarili. Akala mo ba, dahil may pera ka na, makakalimot kami sa lahat? Sigaw ni Marco. Ngumiti naman si Dante, ngunit may malamig na sigla sa mga mata. Hindi ko po nakakalimutan, ngunit ang yaman at kapangyarihan ko ngayon ay hindi lamang para sa sarili. Ito rin ay simbolo ng aral na ang bawat mali ay may katumbas at ang bawat kabutihan ay may gantimpala. Ang tunay na katarungan ay hindi sa galit, kundi sa pagpapakita ng karapatan at dangal ng tao. Hindi nagtagal, lumabas ang ilan sa kanyang mga plano. Ang kanyang mga pinsan at kamag-anak na dati mapagmataas ay nagsimulang manginig. Ang mga usap-usap sa likod ay naririnig ni Dante. May halong pagtataka, pagkahiya at pagkaalala. Hindi niya sila sinaktan, ngunit malinaw na naramdaman nila ang bigat ng kanyang tagumpay at lakas. Dante! Bulong ni Tia Rosita. Ikaw, tunay na nagbago at hindi lamang sa panlabas. Ngumiti si Dante at sa halip na magpakita ng galit, inilapit niya ang kanyang kamay sa bawat isa. Hindi ko po kayo kaaway. Ngunit ngayon, hinihikayat ko kayong makita ang kahalagaan ng respeto, dignidad at pagmamahal sa kapwa. Ang nakaraan ay aral. Ang ngayon ay pagkakataon para magbago. Isa-isang tumayo ang kanyang pamilya. May halong emosyon sa muka. May ilan na humingi ng tawad. May ilan na hindi alam kung ano ang sasabihin. At may ilan na tahimik na nakatingin. Ngunit sa bawat kilos, nakikita ni Dante ang epekto ng kanyang matalinong paghiganti. Hindi ito karasan o paninira. Ito ay kapangyarihan ng katotohanan at dignidad. Ang gabi ay nagtapos sa isang kakaibang katahimikan at katahimikan na puno ng bagong simula. Ang pulubi na minsang natutulog sa bangketa, na minsang pinagsamantalahan at minura, ay ngayon ay simbolo na ng lakas, karunungan at pagbabago. Ang kanyang pamilya ay natutunan ng isang mahalagang aral. Ang Dante na kilala nila ay hindi na siya. Samantala, paglabas ng venue, tumigil si Dante sa labas. Huminga ng malalim at tumitig sa liwanag ng buwan. Alam niya na natapos ang isang kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanata ng kahirapan, pang-aapi at pagtitiis. Ngunit higit sa lahat, ito ay kabanata ng pagbabago, karangalan at katarungan. Ang pulubi na minsang iniwan sa kalye ay nagtagumpay. Hindi lamang sa pera, kundi sa pagpapakita ng tunay na lakas ng loob at dignidad. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili. Ito ay paalala sa mundo at sa kanyang pamilya na ang bawat tao ay may halaga. At ang katarungan ay hindi palaging nasusukat sa galit, kundi sa tapang na harapin ang nakaraan at magtagumpay sa kasalukuyan. At sa gabing iyon, habang ang lungsod ay tahimik na bumabalik sa normal, si Dante ay nakangiti. Alam niya na ang totoong tagumpay ay hindi lamang sa pera, kundi sa pagbabago, karangalan at kapayapaan sa sarili. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli,
Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.